Blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite page. God is good all the time. 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 God is good all the time, all the time. God is good. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa ating OPM Online Prayer Meeting. Live po tayo ngayon dito sa ating Facebook page, Jesus Coffee Church, every Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. na po tayo, mga kapatid. At ako nga po pala, ang inyong lingkod this Wednesday night, Sister Novi Montoya. And I'm so glad that you are here tonight, mga kapatid. Thank you, Lord, sa bawat isa na kasama natin ngayon. Ready na po ba kayong tumanggap ng mensahe at salita ng ating Panginoon ngayong gabi? Type nyo nga, Amen! Praise the Lord! Comment nyo nga, kapatid, kung saan ba kayo nanonood tonight. At kung first time nyo, huwag nyo pong kalilimutang i-type sa ating comments ang new blessing para ma-welcome po namin kayo, mga kapatid. Ayan, bati-bati muna tayo, mga kapatid, sa ating mga early birds tonight. Talagang ito si Sis Rhea Quaresma from China. Laging maaga talaga ito. Praise the Lord sa buhay mo, sis. And of course, hello din kay Celine Revelos from Egypt naman. Kay Ate Annali Kapua naman nasa Pangasinan ngayon. Binabati natin lahat, no? Yung mga kapatid natin from Wow Ministry. Laging maaga din sila Mami Ading na masipag magtag. At syempre, kay Mami Beng na talaga namang lagi ding maaga na nagme-mention ng kanyang mga friends. Praise the Lord. Isang pinagpalang gabi din sa aking mga mami nang, kay Mami Lola, kay Ninang Nida, kay Ninang Ellen, sa ating Wow Ministry. Hello po sa lahat. Kay Mami Lilia, kay Sis Maya, kay Mami Lolit, kay Mami Weng. Hello din po. Pinabati po natin ang ating local and international churches. Sa mga kapatid natin nasa Jesus Coffee Church, Greece and Canada, no? Sa mga kapatid natin international nasa US, praise the Lord po sa buhay ninyo. And ganoon din, binabati rin natin ang ating local church families nasa Jesus Coffee, Cebu, Manila, Nueva Ecija, of course, Jesus Coffee Las Piñas at soon, Jesus Coffee Cavite. Praise the Lord. Sa ating new church building sa Andrea. Thank you, Lord. At binabati rin po natin ang tagapangalaga ng Kawa ng Diyos, ang ating J Coffee Pastors. Isang mainit na pagbati po sa inyo, Bishop Ricky. Hello po, Reverend Jo. Hello po, Pastor John sa Canada ngayon. Hello din po, Pastor Arnold, Pastor Vanji, kay Pastor Jojo, Sis Hermie, kay Pastor Bon, Pastor Josephine Ilagan. Praise the Lord po sa buhay ng ating mga J-Comfy Pastors. And of course, binabati rin po natin ang ating butihing pastor, no other than Pastor Ruban Rusit, sa ating masipag na pastor, at syempre sa kanyang supportive at magandang wife din na Sister Isabel Rusit. Praise the Lord. At syempre sa buong Rusit family. Hello, kids! Binabati rin po natin ating J-Coffee Church Ministries from Praise and Worship Team, Young Pro, Men and Women's, Growing Teens, Gen Z, Dance Team, Kids Church, ayan, Women's Ministry, Men's Ministry, Media Ministry, at hello din sa ating Servant Leaders, sa ating Prayer Warriors Ministry, sa ating Ushering Ministry, sa ating Finance Ministry, sa ating New Blessing Ministry, and sa ating Ministry of Hope. Sa ministry na binuksan nating Panginoon, ang SLDM, which stands for Servant Leadership Development Ministry. Praise the Lord! Yan, mga kapatid, we'd love to invite you and your family to worship with us at Jesus Coffee Church every Sunday at 11:30 a.m. Mga kapatid, sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoon. Second floor po tayo, mga kapatid, Gig Mall, no, sa Penwell Events Place, Bulanglupa, Las Piñas City. So if you've been praying for fresh encounter with Jesus, this is your confirmation, mga kapatid. At syempre, meron po kami inihandang upuan para sa inyo. Praise the Lord!
At ngayon naman mga kapatid, hiniin natin ang gabay at presensya ng ating Panginoon sa ating gawain. Hallelujah! Praise the Lord! Yes, Lord! Our Heavenly Father who created the heaven and the earth. Thank you, Lord Jesus, for another beautiful opportunity, Lord, that we gather in your presence. And tonight, Lord, we lift up to you, Lord, the success of our OPM. Dalangin ko, Panginoon, na puspusin mo, Lord, ng iyong presensya. Kahit online, marami, Lord, ang maaabot na iyong mensahe, ay iyong salita, Panginoon, sapagkat ito ay buhay at mabisa. Talagang tatagos ito, Lord, sa bawat puso ng tagapakinig, Panginoon, at sa mga tinawag mo upang makarinig, Lord, ng iyong salita. Kaya, Lord, tawagin mo na, Lord, ang mga kapatid ko na wala pa dito. And Lord, continue to anoint every word that will be spoken. Lahat ng lalabas sa bibig ng iyong lingkod ay ito ay nagmumula lamang sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ito ay salita mo, Panginoon, na magbibigay buhay, pupuno, Panginoon, sa mga pusong nagkukulang, sa mga pusong nananabik sa iyo. Kaya, Panginoon, i-bless mo ang aming internet connection na patuloy, Lord, na magkaroon ng magandang signal. In Jesus' name, inaalis namin lahat ng distractions, mga gawa ng kaaway upang hindi kami, Lord, makapakinig. Salamat, Panginoon, sapagkat hinahanda mo na ang mga puso ng mga anak mo sa iyong mensahe ngayong gabi. Buksan mo ang bawat mata upang makita ang iyong kaluwalhatian. Buksan mo ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong salita. Buksan mo ang aming tenga, Lord, upang marinig ang iyong katotohanan. At buksan mo ang aming buhay, Panginoon, para tanggapin ka as our Lord and Savior. Kaya, Panginoon, salamat sa gabing ito, sa inihanda mo, Panginoon, sa bawat isa. Lahat ay mabibless, lahat ay maaabot. Hindi ka limitado, Panginoon. Kahit online, maraming mababago, Panginoon, ng mga buhay. Maraming makakatanggap, makakarinig ng mabuting balita. Kaya pinapasalamatan kita, Panginoon, sa pagkakataong ito makapagbahagi muli, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, ang katagumpayan na aming gawain ay binabalik ko sa iyong tanging banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! And praise the Lord, mga kapatid! Ngayon naman samahan niyo ako na magpuri sa ating Panginoon. Praise and worship muna tayo, mga kapatid. At ang aawitin natin ngayon ay isa ito sa original composition ng ating simbahan. Talagang napakagaganda, no, ng mga komposisyon ng ating simbahan. Talagang truly inspired by the Holy Spirit. Praise the Lord. Ang aawitin natin ngayon, mga kapatid, ay salita. Amen. Thank you rin sa buhay ng ating praise and worship team na patuloy na ginagamit ng ating Panginoon sa kanyang simbahan. At syempre sa buhay ng ating media team na ilalagay ang lyrics ng ating mga kanta. At syempre sila din, no, ang naglalagay ng mga verses natin mamaya. So praise the Lord sa buhay niyo, kapatid. Tara, sabayan niyo ako magpuri sa ating Panginoon. Salita! Sa kanyang hininga, ang kalangit ay narikha, araw, buwan at mga bituin, ika'y sa pamamagitan niya. Ang natulog mo'y kalakasan, walang kamalian. Nagbibigay karunungan sa payak na isipan. Di mapigilan ito, ako'y sa puso ko, hanggang sa aking buto, nag-aalap sa pangalan mo. Mula noon hanggang ngayon,
katwiran, sa puso'y kagalakan, ang tuntunin mo'y dalisay, para sa isipan. Sa pagsugo na iyong salita, kagalingan na nadama sa lahat ng maniniwala, kaligtasan ng bunga. Hindi mapigilan ito, ako'y sa puso ko, nakulong sa aking mundo, nag-aalab sa pangalan mo. Mula noon hanggang ngayon, mananatili ka, hindi magbabago, hindi magbabago. Salita mo ay walang hanggan, magpakailanman, hindi maglalaho, hindi maglalaho. Buhay at mapisa, higit pa sa dalawang talim ng espada, gagos sa espiritu at kaluluwa, binabalak ng isip at puso'y alam niya. Mula noon hanggang ngayon, mananatili ka, hindi magbabago, hindi magbabago. Salita mo ay walang hanggan, magpakailanman, hindi naglalaho, hindi naglalaho. Mula noon hanggang ngayon, nananatili ka, hindi magbabago, hindi magbabago. Salita mo ay walang hanggan, magpakailanman, hindi maglalaho, hindi maglalaho. Grabe, praise the Lord! Talagang buhay at mabisa ang salita ng ating Panginoon. Praise the Lord! Talagang tagos sa puso't kaluluwa natin. Ang inawit po natin kanina mga kapatid, ito ay salita. Isa ito sa original composition ng ating simbahan. Pinagpala talaga tayo ng maraming awitin ng ating simbahan. Kaya kung na-bless ka sa inawit natin kanina mga kapatid, please check our YouTube channel. Nasa comments po natin mga kapatid ang link. Napakarami pa po nating mga awitin na sa ating YouTube. Yung ating worship songs, sermon clips, yung short videos at yung mga full videos po ng ating mga preaching. No? Praise the Lord na talaga namang magpapalakas sa faith nyo. At meron din po tayong TikTok. Nasa comments din po natin ang link. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga kapatid, please subscribe ka na kapatid. Lalo na dito sa ating Jesus Comfy page kung saan tayo live ngayon. Kapatid, paki-like, paki-follow na po mga kapatid. Paki-share na rin sa inyong loved ones para updated po kayo lagi sa lahat na ating mga uploads. Thank you, Lord. At kayo naman, magko-comfy break muna tayo. Dagdag kaalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Amen. Praise the Lord mga kapatid.
At ang ating J Comfort Break ngayong gabi ay matatagpuan natin sa Proverbs chapter 2 verse 5 to 6. Proverbs chapter 2 verse 5 to 6. Ang sabi dito sa magandang balita Biblia, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh. At matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Sa NIV version naman sabi dito, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom from His mouth. Come, knowledge and understanding. Praise the Lord! Kung mapapansin natin mga kapatid, ang flow ng salita ni Lord dito ay understand, find, and receive. Ibig sabihin, hindi lang basta nakikinig tayo, no? Kailangan nating act on it. Kailangan nating isabuhay at tanggapin ng buong puso ang wisdom na galing sa Diyos. Sabi nga, di ba? The Lord gives wisdom. From His mouth comes knowledge and understanding. So, ibig sabihin mga kapatid, itong knowledge na ito ay hindi bastang head knowledge o di kayo makukuha natin sa libro, sa internet o sa sariling logic lang. Ito ay divine wisdom mula mismo sa Diyos na nagbibigay ng direksyon, ng gabay sa ating mga choices, di ba? Sa araw-araw nating buhay. So, paano ba natin ito ma-apply sa ating buhay mga kapatid? Sabi dito, makinig ng mabuti sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi lang dapat pasok sa kanang tenga at labas sa kaliwa. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag nagbabasa ka ng Bible mo o nakikinig ng preaching or sermon natin every Sunday, no? Itanong natin sa sarili natin, Lord, paano ko ba ito maisabuhay? Diba? Dapat makinig with intention. Hindi lang dahil kailangan, kundi dahil gusto mong marinig mismo ang tinig ng Diyos. Ibig sabihin, sumunod po tayo at isabuhay po ang kanyang mga utos. Sabi dito, wisdom is not just knowledge, kundi action. Ibig sabihin, kapag sinabi ng Biblia, pag nangusap si Lord na, magpatawad ka anak, gawin mo. Kapag sinabi ni Lord, anak, be honest, be kind, be patient, give generously, huwag lang pakikinggan o basahin. Be a doer, not just hearer. Kahit sa school, sa work, sa family, or sa ministry, pag may pinapagawa si Lord, dapat ipakita mo yung faith mo through obedience. Doon sa nabasa mo, at syempre hingi tayo ng guidance sa Holy Spirit na maunawaan natin kung ano ba yung pinapagawa sa atin at kung ano ba yung sinasabi sa atin ni Lord sa pagbabasa natin sa Biblia. Hihingi tayo ng guidance sa bawat desisyon, maliit man o malaki. Tanungin natin si Lord, Lord, tulungan mo ko, gabayan mo kung ano ba dapat mong gawin. Ipakita mo nga sa akin, Lord, yung tamang daan. Diba? Dapat maging humble tayo at dependent sa Diyos. Dahil doon ibibigay sa atin ni Lord yung wisdom. Sagana siya, hindi madamot ng ating Panginoon. Kaya nga sabi nga sa James 1:5, diba? If we lack wisdom, we ask God. And He gives it generously. Talagang masagana magbigay ang ating Panginoon. At hindi madamot kung hihingi tayo ng wisdom mula sa Kanya. At dito talaga ipapakita ng ating Panginoon, no, mga dapat nating gawin dito sa divine wisdom na ito. Kaya yun mga kapatid, kapag ginawa natin ito, makinig tayo, maging doer tayo ng word at humingi tayo ng guidance sa Holy Spirit, hindi lang tayo nagiging wise, kundi nagkakaroon din tayo ng intimate, diba? Yung close relationship sa ating Panginoon. Makikita natin talaga ang kanyang puso para sa atin, maunawaan natin ang kanyang magandang plano para sa ating buhay, at mararamdaman talaga natin ang kanyang presence sa atin. And remember, wisdom starts with knowing God personally. Malinaw na kung gusto mong maunawaan ang Diyos at ang kanyang salita, kailangan nating humingi ng wisdom. Kailangan dinggin mo siya. Hanapin ang kanyang kaalaman at buksan natin ang ating puso para tanggapin ito. Maging open tayo sa kanyang instruction at sumunod tayo. Kaya i-practice natin ito mga kapatid. Listen, obey, understand, and grow. Listen, obey, understand, and grow. At yan po mga kapatid ang ating J Coffee Break! That's a good idea! Presented by OOOPM Online Radio Media. Amen! Praise the Lord mga kapatid sa ating J Coffee Break ngayong gabi. Patuloy lang po tayong magbasa ng salita ng ating Panginoon araw-araw. At huwag lang po natin itong bastang basahin mga kapatid. Gaya ng sinabi ko kanina, huwag lang pasok sa kabilang tenga at labas sa kabila.
kundi sa buhay po natin ito upang patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya. Praise the Lord! At tuloy lang po tayo mga kapatid sa ating gawain dito sa ating OPM. Papunta na po tayo sa Word of God. Pero bago yan, ihanda po muna natin ang ating mga OPM notebooks. Kung meron po tayo, mga notes po natin, yung ballpen po natin. At syempre, ating mga puso sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kuha na po tayo mga kapatid ng ating mga Bible at sabay po nating buksan at basahin sa Exodus chapter 3 verse 1 to 3. Exodus chapter 3 verse 1 to 3. Mga kapatid, sa Old Testament po natin ito matatagpuan. Thank you, Lord. At habang binubuksan po natin ang ating mga Biblia, kami din po ay taus-pusong nagpapasalamat mga kapatid sa buhay ng ating mga kingdom partners, pledgers, supporters, tithers na talaga namang may buong kagalakan na nagbibigay sa ating Panginoon. May mga bukas ang puso para sa gawain ng ating Panginoon, lalong-lalo na ngayon sa ating Andrea Village na magbubukas na. Dalangin natin na patuloy na katukin ng Lord ang puso ng bawat isa upang patuloy rin na makapag-support sa ating simbahan. Dahil alam naman natin mga kapatid na hindi natin matatalo ang Diyos pagdating sa bigayan. Talaga napakatapat ni Lord. Kapag tayo ay nagbibigay ba ng may kagalakan, natutuwa ang ating Panginoon. At pinangako nga niya, di ba, sa Malakay 3:10 na bubuksan niya ang durungawan ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala sa kanyang mga anak na tapat. Dahil sobrang faithful ni Lord, no? Lahat ng mga tinatanim natin ay siya rin na magpapalago nito. At alam naman natin na hindi tayo mabibigo kapag kay Lord tayo umasa. Kaya praise the Lord sa buhay niyo mga kapatid. Nasa comments po natin mga kapatid ang ating GCash number, ang ating video account sa convenient na pagbibigay. Amen. At syempre mga kapatid, ini-invite din po pala namin kayo mamaya sa ating Bible study at 8:30 p.m. headed by our very own Pastor Van Rusit. Napakaganda ng bawat pinag-uusapan natin dito. Praise the Lord. Nakailang doktrina tayo. So dalain ko mga kapatid na mag-join na po tayo, ilaan po natin yung isang oras sa ating Panginoon. Napaka-convenient na ng pag-join natin dahil online na lang, isang click na lang, makakarinig ka na ng salita ng ating Panginoon. Talagang dito, mauunawaan mo, kasi si the Ministry of Jesus na yung pinag-aaralan natin. So praise the Lord. Mamaya mga kapatid, 8:30, kita-kits tayo. Amen! Andyan ka na ba kapatid sa Genesis chapter 3 verse 1 to 3? Kung nandiyan ka na, sabay-sabay na natin basahin. Ang sabi dito, tinawag ng Diyos si Moises. Sabi dito sa verse 1, samantala habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kanyang kawan sa gawing kanlura ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili na kapag tataka naman ito, tingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. In verse 5, sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal ang lugar na kinatatayuan mo. Praise the Lord. Amen. Manalangin ting mga kapatid. Yes, Lord Jesus, maraming salamat Lord sa pagbasa ng iyong salita, Lord. Pinagpapala mo na ito, Panginoon. Lord, buhusan mo ng iyong langis ng Espiritu, Panginoon, ang bawat lalabas, Lord, sa bibig ng iyong lingkod, Panginoon. Lord, ngayong gabi, magbabago ka ng mga puso, Panginoon, ng mga tao. Buksan mo, Panginoon, ang kanilang mga mata, ang kanilang tenga, at kanilang mga buhay sa pagtanggap, Panginoon, sa iyong salita. Mga binhing ito, Panginoon, na maitanim sa kanilang mga puso, ito'y patuloy, Lord, na lalago. Magkaroon ng pagbabago, at maraming bunga. Kaya Lord, give us knowledge, wisdom, and understanding, Panginoon, sa iyong mensahe ngayong gabi. Patuloy ka, Lord, na mangusap at makikinig kami. Tinataas namin itong banal na gawain sa iyong makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord, mga kapatid. Isang pinagpalang gabi po muli, mga kapatid. Grabe, no? Ako nga po pala muli ang inyong lingkod this Wednesday night, Sister Novi Montoya. At tunay na nakaka-bless once again. Heto ulit, nagkasama-sama tayo sa presensya ng Diyos.
Same God, same grace, pero fresh revelation na naman ang ibibigay sa atin ng Panginoon ngayong gabi. Praise the Lord. Tuloy po tayo sa ating series na Radical Faith. Last time ko naalala nyo, pinag-usapan po natin ang mga great men in the Bible. Sina Abraham, Jacob, at Joseph. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang isang taong tinawag ng Diyos, no, sa kakaibang paraan. At bakit kaya? Mamaya malalaman natin, no, ang pagkatawag ng Diyos sa kanya. And tonight, let's talk about Moses. Alam ko, familiar na kayo sa kwento ni Moses, no? Pero bago tayo mag-deep dive sa kanyang story, ayan, may quick question muna ako sa inyo mga kapatid. Ayan, ang tanong ko, sino ba madalas na tawagin ng mami at daddy nila dito? Yung tipong nasa kalagitnaan ka na ng panonood ng favorite mong movie. Ayan, sa mga teens natin dyan, no? Mga Korean, ganyan, K-pop. Tapos biglang may inutos sa'yo, no? Yung mami mo. Ano usually ang reaction nyo? Sumunod ba agad? Or nagpanggap na hindi narinig? O sinabi nyo na, naku, mamaya na nga yan. Nasa exciting scene pa naman ako. Sige nga mga kapatid, pakishare nga sa comments ang naging experience niyo, no? Kasi mamaya makikita natin, kung bakit nga ba ang tawag ng Diyos kay Moses ay talagang kakaiba. No, sino nga ba ito si Moses? Alam ko talaga napaka-familiar na ito, lalo na sa mga kabataan natin dyan, sa mga kids church natin, alam nila na ito ang naghati ng dagat na pula. Pero bago yan, no, alamin natin talaga, no, kung paano siya tinawag ng ating Diyos. Bago pa man nakita ni Moses ang burning bush, kailangan natin maunawaan din, no, ang divinely orchestrated backstory ni Moses. At kung paano makikita natin ang ordinaryo niyang journey ay ginawang portal sa extraordinary calling. Si Moses po mga kapatid ay pinanganak, no, siya sa panahon ng matinding persecution at oppression, kung saan ang mga Israelita ay naging slave sa Egypt, no? Kung maalala nyo nga sa kwento ni Joseph, dumami sila ng dumami, di ba? Naging milyon-milyon sila sa Egypt, pero biglang may bagong pharaoh na hindi nakilala si Joseph. So ang naging resulta, systemic oppression. Talagang pinanganak si Moses sa panahon ng pagpapahirap ng mga Israelita, no, sa Egypt. Grabe. At ang paraon noon ay umutos na patayin ang lahat ng mga batang lalaki na Israelites dahil sa takot na lumaki ang populasyon ng Israel. At dito pinapakita ang divine providence. Si Moses, di ba, nung pinanganak siya, tagay siya sa basket, tapos pinaano doon sa ilog. At sinagip siya ng anak ng Pharaoh. So, from slavery to Egyptian royalty siya. Talagang real quick, no? Si Moses, he received education, exposure, at authority. Doon sa adulthood ni Moses, nakita niya ang pang-aapi sa kanyang mga kababayan sa kamay ng mga Egyptians, no? Kahit lumaki siya doon sa palasyo, talagang yung puso ni Moses nandun talaga sa kanyang kababayan. Nung nasaksihan ni Moses na yung pagpapahirap ng mga Egyptians, no? Kaya nung nakita niya yun, tinangka niyang ipagtanggol sila at sa galit at katarungan napatay ni Moses ang Egyptian. At may nakakita at dahil sa takot, naging fugitive in exile siya sa Midian. So imagine ninyo, prince ng Egypt at ngayon ay shepherd sa desierto. Talagang dito siya nagsettle, no? Dito na rin siya nakapag-asawa at naging shepherd ng mga tupa ni Jethro, no? Si Jethro, kanyang biyanan. At dito natin makikita, no, that God moves even in the middle of exile, even in the waiting, even in the ordinary. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, alamin natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ni Moses, from normal shepherd to leader of God's people. Kaya meron akong ibabahagi sa inyo na 3 points para madali nating maunawaan ang mensahe ng Diyos sa atin. And for our point number 1, the God who appears. Pakitype mo sa comments, the God who appears. Alam niyo mga kapatid, ang totoo, God shows up in our lives. Hindi naman talaga distant si Lord at hindi siya aloof. Minsan akala lang natin tahimik siya pero hindi siya absent. At sa likod ng katahimikan, He is working kay Moises. Sa binasa natin kanina mga kapatid, no, sa Genesis chapter 3 verse 1 to 3, talagang makikita natin kung paano nagpakita ang Diyos habang si Moises ay nasa isang ordinaryong araw lang, no, na buhay niya. Nagpapasto lang ng tupa. Talagang walang special. Biglang nagpakita ang anghel ni Yahweh na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy.
At talagang kitang-kita iyon ni Moises with his own eyes. Talaga naglalagablab ang puno pero hindi nasusunog. Grabe yun, no? Nakikita na ba kayo ng ganun? Kasi kung tayo yan, ano kayo magiging reaction natin? Sisigaw ba tayo ng sunog? Tatakbo ka ba o baka ma-freeze ka na lang, no, sa gulat? Hindi ka na makagalaw na parang naghang ang buong system. Pero alam niyo ba, nakakatuwa itong si Moses, no? Kasi nga, mga kapatid, hindi siya natakot. Nagtaka pa nga siya eh. At dahil sa curiosity na yon, lumapit pa siya. Hindi siya tumakbo palayo sa hiwagang apoy. Lumapit siya sa presensya. At doon nangyari ang breakthrough, mga kapatid. Sabi nga sa Exodus chapter 3 verse 4, nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Pansinin niyo, mga kapatid, talagang sumagot pa si Moises. Hindi siya nagkunwaring hindi narinig. Kung ako yun, manginginig ako nun eh. Hindi rin siya nagdahilan. Hindi siya lumayo sa moment na yun. Sumagot siya. Why? Because deep down, kilala ni Moses ang tinig na tumatawag sa kanya. Kaya nga di ba sabi ni Jesus sa John chapter 10 verse 27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. At si Moses yung tupa na yun na talagang nalalaman niya na ang pastol niya tumatawag sa kanya. Amen? Kaya ang tanong, kapatid, ikaw, kilala mo ba ang tinig ng pastol mo? At kung kilala mo, paano ka ba tumutugon? Sumasagot ka ba at sumusunod sa pinapagawa niya? O hindi mo na naririnig dahil clouded ng isip mo ng ibang alalahanin, takot at ingay ng mundo? God called Moses by name. Hindi siya tinawag ng, "Hoy shepherd" or "Hoy ikaw," kundi Moises, Moises. He called by his name. Talagang personal, intimate yun, intentional ang pagkatawag sa kanya. Ibig sabihin, he sees you. Ang identity mo, ang uniqueness mo, kahit feeling mo, you're just a nobody and ordinary, o overlook ka sa mundo, pero God sees you. Personally, just like he saw Moses sa ilog pa lang, kahit nung hindi pa siya pinapanganak, he knows you. He knows your name. At nang lumapit siya, doon nagsalita ang Diyos. Because revelation follows attention. Kapag marunong kang tumigil, makinig at lumapit, doon nagsasalita ang Diyos. Kaya nga napakahalaga ng quiet time natin sa ating Panginoon. Dahil alam natin ang tunay na encounter sa Diyos ay hindi lang yan pinapanood at pinapakinggan, kundi tinutugunan yan, kapatid. Kaya ang tanong sa atin ngayon, paano ka ba tumugon sa pagkatawag sa iyo ng Diyos? Sumasagot ka ba? O nagkikibit-balikat ka na lang? Lumalapit ka ba o lumalayo ka? Sasagot ka ba o mananahimik ka kapag tinawag ka? Kasi ang nakita ni Moises ay hindi lang visual wonder yun, kapatid. Iyon ay revelation kung sino talaga ang Diyos. Di ba kung may revelasyon ang Diyos sa'yo, hindi mo itatago yun. You have to act on it. You have to obey. At alam niyo, mga kapatid, ang apoy dito ay simbolo ng presensya ng Diyos. Banal, makapangyarihan, consuming. Ang punong kahoy ay simbolo ng ordinaryo, mababa, walang espesyal sa paningin ng mundo. Pero nagiging mahalaga sapagkat naroon ang Diyos. At sabi sa Exodus chapter 3 verse 5, huwag kang lalapit dito, alisin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal ang lugar na iyong kinalalagyan. Grabe, no? Pansinin niyo ito, mga kapatid. Ang lupang kinatatayuan ni Moises bago ang burning bush ay normal na lupa lang, tama? Ang disyerto ay disyerto pa rin. Walang espesyal. Pero biglang naging holy ground, hindi dahil sa lugar, kundi dahil naroon ang presensya ng Diyos. Kaya kahit saan ka man naroroon ngayon, kapatid, sa trabaho, sa bahay, sa office, sa school, or even sa kwarto mo, sa gitna ng problema mo, that place can become holy ground when you invite God's presence. At pansinin niyo rin, mga kapatid, tinawag si Moises sa pangalan. Hindi random si Moises. At hindi rin accident ang calling mo, kapatid. Kung tinatawag ka ng Diyos, personal yan. Pag tinawag ng Diyos ang pangalan mo, privilege yan, kapatid. Dahil sabi nga, di ba, many are called, but few are chosen. Kaya, kapatid, kung naririnig mo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag mo nang patigasin ang puso mo kagaya ng paraon. Huwag mo nang ipagpaliban.
Huwag mo nang i-risked ang obedience mo. Lumapit ka, sumagot ka, tumugon ka, at hubarin mo ang sandalyas mo dahil holy ground ang kinatatayuan mo para katagpuin ang Diyos. Sabi sa Exodus 3:5, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal nga ang lugar na kinatatayuan mo. Alam niyo mga kapatid, ang pagtanggal ng sandals ay hindi lang ito ceremonial, no? It's a sign of respect and reverence. Sa kultura ng mga tao noon, Middle Eastern Hebrew culture, ang pagtanggal ng sapatos, sandalyas, ay tanda ng paggalang kapag papasok sa isang lugar na banal o sa presensya ng isang mataas na tao o hari. So, ibig sabihin talaga, I acknowledge your authority. I am humbling myself. Talaga ito ay symbol of purity. Ang lupa ay marumi. Yung sandalyas natin talagang marumi, no? Yung mga ginagamit natin, mga tsinelas natin, talagang malikabok, mabuhangin dahil disyerto yun eh. Pero ang pagtanggal ng sandalyas ni Moses ay para hindi madala ang dumi sa holy ground. Ganon din sa buhay natin mga kapatid. Hindi mo rin makikita ang Diyos kung marumi ang puso mo. Ang pagtanggal ng sapatos ay nagpapakita ng awareness na nasa espesyal siyang lugar. Kaya ito ay acknowledgement of sacred space. Hindi ito ordinaryong syerto, no? Ang presensya ng Diyos ang nagpapabanal sa lugar na iyon. So, ibig sabihin, I recognize this holy ground. I will not treat it lightly. Act of humility and submission din, no? Sa tradisyon kasi nila ang sapatos ay sumasagisag sa lakas, travel at independence. Kapag hinubad mo, sinasabi mo na hindi na ako ang may control dito. Hindi ako ang may kapangyarihan dito. Kaya literal na sinusuko mo lahat kay Lord. A physical act of surrender plus a spiritual act of humility. Kaya sa ating mga kapatid, you cannot encounter God habang hawak mo pa ang pride mo kapag hindi mo pa tinatanggal ang sandalyas mo sa harap. Kaya ang tanong sa atin, ano pa ba yung mga hindi mo natatanggal na sandalyas sa buhay mo? Pride? Self-righteousness? The burning bush symbolizes His intent not to consume or destroy His people, but to be their Savior to lead them out of bondage in Egypt and into the promised land. Sabi sa Exodus chapter 3 verse 6, ipinakilala ng Diyos ang sarili niya. Ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob. Wow! Dito, pinapakita niya na siya ay faithful God of generations. Parang sinasabi niya kay Moses, hindi ka nag-iisa. May history ako ng faithfulness. Ang mission mo ay nakaangkla sa katapatan ko. Napatunayan na sa mga henerasyon bago ka pa. Praise the Lord. Kapag nagpapakita ang Diyos, no, hindi lang siya nagbibigay talaga ng instructions. Talagang pinapahayag niya talaga, no, ang kanyang identity at kung sino siya. At ano ang naging response ni Moses? Tinakpan niya ang kanyang mukha. Bakit? Because of fear. Dahil hindi kayang tingnan ni Moses ang buong glory ng Diyos. Sobrang overwhelming. Hindi lang siya bastang liwanag o energy, no? Kundi ang mismong essence ng holiness ng ating Panginoon. Perfection at eternal power. Kaya ang tao sa natural na estado ay hindi kayang tiisin ang ganap na presence ng Diyos. Lalong-lalo na sa isang makasalanan. Kagaya ko at kagaya mo. Kung matatandaan natin sa Isaiah, nung nakita niya ang pangitain ng Diyos, talagang nabigla at nagpakumbaba siya, no? Grabe. At gaya rin ang sabi sa Exodus chapter 33, mamamatay ang nakakakita ng mukha ng Diyos. Kaya't ang reaksyon ni Moses, reverence at humility. Yan ay natural at tamang tugon sa tunay na encounter sa Diyos. Reverence always follows real encounter. And He makes Himself known through His word and presence. Ang totoo mga kapatid, laging handa naman talaga ang Lord na magpakita sa atin. Hindi siya missing in action kapag kailangan natin. Lagi siyang present because He is omnipresent. Kaya minsan, hindi lang natin nararamdaman dahil hindi natin talaga na-acknowledge ang presensya niya sa araw-araw. Pero the truth is, nandiyan na siya from the very beginning. Sabi nga sa John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and dwelt among us. Ang salita mismo ay naging tao para makita natin, maramdaman at makilala siya. Sa natural na estado natin, hindi natin kayang hanapin o abutin ang Diyos sa kanyang buong glory. Kaya nga bumaba siya dito nagkatawang tao para mapalapit sa atin at para maipakita ang kanyang presence, ang kanyang kaluwalhatian sa tangible way. Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin na nahanap mo na ang Diyos
Or hinanap mo ang Diyos? No, kapatid. Ikaw ang natagpuan kasi ikaw ang nawala. At ikaw ang hinanap ng Diyos, kapatid. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos dahil hindi lang siya nagsalita, no? Kundi tumira siya kasama natin. He is present. And when we seek Him and obey, we recognize Him. Ang tanong, sinisik mo pa ba ang Diyos, kapatid? Kasi hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo naririnig ang tinig ng Diyos o ang pangungusap niya kung sarado naman ang Biblia mo. Hindi mo rin pwedeng sabihin na hindi siya nagsasalita o sumasagot kung hindi mo rin naman siya kinakausap, hindi ka nagpe-pray, hindi ka nag-journal, o hindi ka nagde-devotion. Amen ba? God is present, He is real, relational, at personal ang Diyos natin, mga kapatid. At hindi lang literal na nakikita ang mga mata mo. He sees your heart, your struggles, your silent cries, your spoken prayers. Alam ng Diyos lahat yan, kapatid. At pwede tayong lumapit sa Kanya dahil nakikita niya yung bawat bagay na hindi mo ma-share kahit kanino. Yung mga nilalaman ng puso mo, yung mga struggle mo. Hindi siya distant observer. Actively involved, aware siya sa lahat ng detalye ng buhay mo at ready siya to move. Mga kapatid, pagkatiwalaan natin ang Diyos na nadidinig niya tayo. At kumikilos siya. Sabi nga diba sa kanyang salita, hanapin natin ang Panginoon habang natatagpuan pa natin siya. The God who appears. Hindi lang niya pinapakita kanyang sarili sa atin, kundi talagang nakikita niya rin ang bawat hinaing natin. Kaya for our second point tonight, mga kapatid, type nyo nga sa comments, the God who sees. God who sees. The God who sees. Sabi nga sa Exodus chapter 3 verse 7, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Egyptians ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Amen. Kapatid, let that sink in for a moment. Hindi bulag ang Diyos sa struggles mo. Nakikita niya. Distant observer sa buhay mo. Yung Diyos na nakaupo lang sa langit, sa trono, nanonood, tapos sasabihin na, oh, ang dami na palang pinagdadaanan ng anak ko. Kaya mo na yan, bahala ka na sa buhay mo. Hindi ganun si Lord, mga kapatid. Hindi siya cold. Hindi siya detached. Hindi siya walang pakialam na Diyos. Kung paanong nakita niya ang Israel, ang kanyang piniling bayan, nasa chains, oppressed, pinapahirapan ng makapangyarihan sa Egypt. Ganon din siya tumitingin sa buhay mo ngayon, kapatid. At sinabi niya, hindi ko nakalimutan ang aking bayan. Nakikita ko ang kanilang paghihirap. Isipin natin ito, mga kapatid. Almost 400 plus years na alipin ang mga Israelites sa Egypt. Isang buong henerasyon ang namatay na hindi nakita ang freedom. Pero sa kabila ng tagal, hindi nakalimot si Lord. Why? Because He loves His chosen people. He is holding His people in His heart, fully aware of their struggles and intimately involved in their destiny. Kaya tayong mga tao nakakalimot. Aminin natin yan. Honestly, even in my personal experience this past few weeks, sobrang forgetful ako sa mga bagay-bagay. Pero thank you, Lord, sa banal na Espiritu na lagi nagre-remind sa atin. Amen. At higit sa lahat, ang Diyos na hindi nakakalimot sa paghihirap na Israel ay Diyos din na hindi nakakalimot sa iyo, kapatid. May pakiramdam siya, may memory siya at napakatalas na memorya ni Lord. Kaya reminder ito sa atin, mga kapatid, no? Kung si Lord hindi nakakalimot, hindi niya rin nakakalimutan ang mga prayer request natin kahit gaano man yan katagal, 20 years, 10 years, 15 years. Ilang years mo ang pinagpipray yan. Kahit ilang taon mo nang dinadala sa Kanya yan, dinudulog sa Kanya yan, mga kapatid, hindi nakakalimutan ni Lord yan. Sasagutin niya ng ating Panginoon sa tamang oras, sa tamang panahon, sa tamang paraan, sa tamang season, sa Kanyang kalooban. Kaya tuloy ka lang, kapatid, manalangin. Manalangin ka lang, kapatid, at itaas mo lang na itaas. Idulog mo lang na idulog sa Kanyang trono. Because nakikita niya ang bawat struggle mo, ang silent battles mo, ang persecution mo bilang Kristiyano dahil sa pagsunod mo sa kalooban niya. Nakikita lahat yan ng ating Panginoon. Ang mga puyat mo, ang mga pagod mo, ang mga paglilingkod mo sa Kanya ay hindi nasasayang. Nakikita lahat yan ng Diyos, kapatid. Pati ang pinakaibuturan ng puso mo, alam ni Lord.
Kasi He is Elroy, the God who sees me. Kung maalala nyo nga ang kwento ni Hagar sa Genesis chapter 16 verse 13, sa gitna ng takot, pag-iisa at panghihina, sinabi ni Hagar, "You are Elroy, the God who sees me." Kapatid, same God. Ang Diyos na nakita kay Hagar, ang Diyos na nakita sa Israel, ay ang parehong Diyos na nakikita ka ngayon. Amen? At kung nakikita ka niya, ibig sabihin, hindi pa tapos ang kwento mo, kapatid. At hindi sayang ang mga luha mo. Hindi baliwala lahat yan. Mga panalangin mo, because the God who sees is also the God who remembers, the God who cares, and the God who moves. Same God, same power, same mercy, same fire. Ang Diyos na nakita sa pang-aapi ng Israel, ang Diyos na nakita kay Hagar sa disyerto, ay ang parehong Diyos na nakatingin sa iyo ngayon. Hindi siya distracted, hindi busy ang Diyos natin, at hindi rin siya late. Hindi lang visible struggles mo, nakikita niya ang silent cries ng puso mo. Ang mga laban na wala kang masabihan, ang mga iyak na hindi naririnig ng tao, pero naririnig ng Diyos. Yung mga luha natin, kita ni Lord yan. At ang kwento mo, mga paglilingkod mo, ay hindi yan lost file sa langit, ha? Na kapag memory full na yung cellphone natin, nagdi-delete tayo at nakakalimutan, no? Naka-record yan kay Lord. Hindi ganun si Lord. God sees it all. He sees our pain and struggles. At kilala ka ng Diyos, kapatid, dahil siya ang may likha sa iyo. Dahil bago ka pa umiyak, alam na niya kung bakit ka nasasaktan. Everything, nothing escapes His eyes. He cares deeply. Hindi siya observer na walang pakialam. Siya ay ama na nasasaktan kapag nasasaktan ka. At hindi lang siya nakatingin sa taas. Nakikita niya ang puso mo. Kaya sinabi ng salita ng Diyos sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, "Man looks on the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Kapatid, kung pagod ka na sa harap ng Diyos, hindi mo kailangan magpanggap. Nakikita niya ang totoo at minamahal ka pa rin niya. At kung siya, Diyos na nakakakita, siya rin ang Diyos na nakikinig. Narinig niya ang pag-iyak ng Israel sa ilalim ng hagupit ng latigo. Narinig niya ang pagdaing ni Hagar sa disyerto. Narinig niya ang bulong iyak ni Hana, di ba? Kung naalala niyo sa templo. Narinig niya talaga ang daing ng puso natin. At ganoon din sa buhay natin, mga kapatid. Naririnig ng Diyos ang bawat hikbi mo at pagdaing ng puso mo. Kahit sa paulit-ulit na, di ba, nagpipray ka, akala mo walang nakikinig, hindi nakikinig si Lord, walang nangyayari, pero hindi napapagod ang Diyos makinig. Tandaan mo yan. Sabi nga, di ba, sa Psalm chapter 34 verse 18, "The Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit." He is close, mga kapatid. Malapit siya. Doon siya pinakamalapit na kung kailan talaga nasasaktan tayo. Kabagbag na damdamin. At hindi lang siya God who sees. Hindi lang siya God who hears. He is also the God who acts. Nakita niya, narinig niya, at kumikilos siya na Diyos. Hindi siya Diyos ng I understand lang, anak. Hindi ganon. Hindi siya Diyos ng I feel you. Diba yung mga ganon? Siya ay Diyos ng I will move. Kaya sinabi niya, di ba, I have come down to deliver them. Talagang ang langit ay kumikilos, no? Ang Diyos ay bumaba dito sa mundo. Ang kapangyarihan ay talagang pumasok sa libutan, sa kasaysayan. Ang Diyos na ito ay personal, hands-on at faithful sa covenant niya. Hindi siya nagbabago ng isip. Hindi siya nagka-cancel ng pangako niya. Ang Diyos natin hindi umaatras kapag mahirap na. At sa buhay natin, bilang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, bawat challenge, bawat oppression, bawat season ng pain, may divine intervention ang ating Panginoon. Kaya, pakinggan mo to, kapatid. Ang struggle mo ngayon ay hindi wasted, hindi sayang, hindi aksidente, walang delay. Ito ay preparation. Preparation ng karakter natin, preparation ng faith, preparation yan ng calling before promotion. Minsan there is pressure, di ba? Before crown, there is cross. Before milk and honey, there is wilderness. Ang pinakamaganda dito, mga kapatid, no? Ang deliverance niya ay hindi lang temporary, no? Hindi lang relief. Hindi eternal, may vision, may direction, may purpose. Sabi nga ni Lord, I will bring them into a good and broad land. A land flowing with milk and honey.
Ito ang pangako ng Diyos na buhay. Talagang yung apoy, talagang sinisimbolo nito, no? Dinadalisay tayo. Di ba? Ang tunay na ginto, lumalabas, kumikinang kapag dinadarang sa apoy. Kagaya din sa buhay natin, sa mga pagsubok natin, sinusubok din ang mga faith natin para lumabas ang tunay na apoy. May refining, may pruning sa atin. At tinitas yung karakter natin. Dahil ang Panginoon natin, lagi namang nakahanda yung mga pagpapala eh. Pinangako niya nga, di ba? Dadalhin niya ang Israel sa promised land. Bibigyan niya ng buhay na ganap at kasiyasiya sa Ghana. Pero bago ka makarating sa milk and honey, dadaan muna sa apoy ng pagsubok. Katulad ng ginto, para lumabas ang tunay na kinang, dadarang ka sa apoy. Hindi para sunugin o saktan ka, kundi para linisin, dalisayin at hubugin ka at ilabas ang tunay na ginto. Amen? Ganito rin mga kapatid no, sa buhay natin. Yung bawat trial natin, bawat exile, bawat season na parang tahimik lang ay divinely orchestrated yon para dalhin ka sa fullness ng blessing at purpose ng Diyos. Kaya tanong sa ating mga kapatid, handa ka bang kilalanin ng Diyos na siyang nakakakita, nakikinig at kumikilos sa buhay mo? Handa ka bang magtiwala sa Kanya kahit wala ka pang nakikita? Handa ka bang sumunod kahit hindi pa malinaw ang susunod na step? Tulad ni Moses mga kapatid, may awareness siya sa pain ng kanyang bayan. Talagang nandun rin ang puso niya. At katulad ni Moses, pwede ka rin gamitin ng ating Panginoon. Katulad niya naging available siya. Ganon din ang ginagawa ng Diyos sa'yo ngayon. Hinuhubog ka niya, piniprepare ka niya, hindi lang para ma-bless, kundi para maging channel of blessing ka rin sa iba. So bago mag-send ang Diyos, magpapakita muna siya sa'yo. Bago niya inutusan si Moses, pinakita muna niya ang puso niya. God appears, God reveals, God assures, at ang Diyos na nagpakita kay Moses sa disyerto ay ang parehong Diyos. Nagpapakita pa rin sa iyo ngayon, kapatid. Kaya, ang tanong ay, hindi is God appearing? Ang tunay na tanong ay, are you paying attention? Sabi nga sa Psalm chapter 34 verse 18 says, the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. Amen. Ngunit mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay hindi nagtatapos sa deliverance lamang. Yung kanyang pag-send kay Moses, no? Ipadala siya doon sa paraon para ilabas ang kanyang bayan sa pagmamalupit at paghihirap ng Egyptian sa kanila. Ang layunin ng Diyos ay mas malalim pa. Talagang mas mataas ang kaparaanan niya at mas personal. Matapos niyang makita ang kalagayan ng kanyang bayan, matapos niyang marinig ang kanilang daing at matapos siyang bumaba upang iligtas sila, ang susunod na ginawa ng Diyos ay tumawag siya na isang tao at yun nga ay si Moses. Dito natin makikita mga kapatid na ang Diyos ay hindi lamang nagliligtas ng sitwasyon, hinuhubog niya ang mga taong kanyang tinawag at gagamitin. Hindi lamang siya nagpapalaya, siya ay Diyos na nagpapala at nagpapadala. Kaya for our final point tonight mga kapatid, the God who empowers us. The God who empowers us. Type nyo nga sa comments mga kapatid, the God who empowers us. Ang ating Diyos mga kapatid ay hindi ka lang tinawag sa kanyang layunin at iiwanan sa isang misyon na wala kang lakas o kakayahan. He equips, He strengthens, He empowers. At lahat yun na ayon sa kanyang banal na plano. After sinabi ng Diyos kay Moses sa Exodus chapter 3 verse 9, nakita ko ang paghihirap ng aking bayan. Narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako para iligtas sila. Amen. Grabe ito mga kapatid, no? Dito pa lang makikita mo na ang puso ng Diyos. Hindi sa Diyos na nakatingin lang mula sa kanyang trono sa langit. Talagang bumaba siya personally. He came down with fire. He showed up in the burning bush. At yung naglalagablab na apoy, mga kapatid, hindi lang yan simpleng apoy lang. That fire is love in motion. That fire is grace on display. That fire is a God who refuses to stay distant. Ito ay simbolo na isang loving God na personally dumating para iligtas ang kanyang bayan. At ang theophany na yon, hindi lang manifestation. Ito mismo si Jesus Christ. Nagpapakita sa anyo ng apoy. Bago pa man siya ipinanganak sa sabsaban, di ba? Every Christmas naririnig natin yan. Nandoon na si Jesus sa Old Testament. Siya yung angel of the Lord.
Sabi sa Exodus chapter 3 verse 11, "But Moses said to God, 'Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt?'" Talagang nagduda si Moses, mga kapatid, no? Kasi ordinaryong shepherd lang siya, walang title, tapos bigla siyang haharap sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Nakikita mo rin ba ang sarili mo kay Moises, kapatid? Na sino ba ako, Lord, para magsalita sa harap ng matataas na tao? Sino ba ako, Lord, para mag-share ng word mo, mag-share ng gospel? Sino ba ako para gamitin mo? Kapag may pinapagawa ba ang Diyos sa'yo, susunod ka ba? Ang totoo, mga kapatid, ang una talaga nating tinitingnan ay mga sarili natin. Ang ating kahinaan, ang ating kakulangan. Lord, hindi ako magaling magsalita. Lord, natatakot ako mag-share. Baka ma-reject. Pero tandaan mo, kapatid, natural na makaramdam lang ng kaba, no? Dahil nangangahulugan lang yan na talagang kailangan natin ang Diyos at hindi natin kaya mag-isa. Kapag inaamin nating mahina tayo, doon nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Lord, hindi ako confident, pero ikaw ang confidence ko. Godfidence. Pero dahil sinabi mo, Lord, sige, susunod ako. Pakinggan natin ito, mga kapatid, ang sagot ng Diyos kay Moses sa Exodus chapter 3 verse 12. "Huwag kang mag-alala, Moses, hindi kita pababayaan." Wow! Hindi niya sinabing, galingan mo ha. Hindi niya sinabing mag-aral ka muna, mag-practice ka munang magsalita. Ang sinabi niya, kasama mo ako. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa sa misyon, Moses. Kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Ganon din sa buhay natin, mga kapatid. Pag may pinapagawa si Lord, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos na makapangyarihan, ang may likha ng langit at lupa, at iisa lang ang pangako ng Diyos noon at ngayon. Kung tinawag ka niya, sasamahan ka niya. Like Moses, nagtanong, sino ba tayo? Pero God sees potential, not limitations. When God calls you, He qualifies the called. Hindi siya naghahanap ng perpekto. He uses imperfect people for His perfect purpose. Kung sa lakas lang natin tayo aasa, hindi talaga kaya, mga kapatid. Mahina tayo. Pero dahil sa grasya ng Diyos at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, He empowers us. He sustains us. At kung tutuusin, diba, isang snap lang ni Lord, tapos ang Egypt, tama? Isang anghel lang, tapos si Pharaoh. Isang salita lang, bagsak ang sistema. Pero hindi ganun kumilos ang Diyos, mga kapatid. At minsan nga, naiinip tayo sa pagkilos niya. Minsan gusto na nating pangunahan si Lord Diba? Gusto agad natin na maghiganti si Lord sa mga masasama at parusahan, yung mga makasalanan. Minsan nga may narinig ako na, bakit kaya hindi pa sila pinapatay ni Lord? Hindi pa sila pinaparusahan? Ba't kaya hindi na lang paulanan ni Lord ng apo yan? Ba't kaya hindi pa kunin ni Lord yan? Masama naman ugali niyan. Pero kapatid, isipin nyo rin to na kung hindi dahil sa habag at grasya ng Diyos, tayo rin ngayon ay nalipol na rin. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, "The Lord is not slow in keeping His promise, but is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." Hindi delay ang ginagawa ng Diyos, kapatid, kundi mercy. Hindi kahinaan yun, kundi compassion. Hindi kawalan ng kapangyarihan, kundi pag-ibig. Kung galit lang ang pinairal ng Diyos, hindi na sana tayo naligtas. Kayang-kaya ng Diyos baguhin ang puso ng tao, amen? Pero binigyan niya tayo ng free will dahil ang gusto niya, ang pagsunod natin ay galing sa puso at hindi napipilitan lang. Hindi na sana kailangan bumaba ng Panginoong Hesukristo sa mundo, pero bumaba siya. Dahil ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ang Diyos na bumaba sa apoy, ang Diyos na nagsalita sa burning bush, ang Diyos na tumawag kay Moses, siya rin ang Diyos na tumatawag sa'yo ngayon. Hindi kanya pinadala dahil handa ka na. Pinadala kanya dahil handa na siyang gamitin ka. The God who empowers is the God who goes with you. Kaya tanong ko sa'yo ngayong kapatid, kapag tumawag ba ang Diyos sa'yo, sasagot ka ba? Na here I am, Lord, send me. Amen? Kapatid, ang burning bush ay hindi lang ito kwento ng apoy. Preview ito ng ginawa ni Jesus Christ sa krus. Ang Diyos na bumaba sa apoy para iligtas ang Israel ay ang parehong Diyos na bumaba sa mundo. Nagkatawang tao para iligtas tayo.
Sa Exodus, bumaba siya sa apoy. Sa New Testament, bumaba siya sa dugo't laman. Yung apoy na hindi tumupok sa bush. Larawan ng grasya na hindi sumira sa tao. Pero sa krus, si Jesus ang tumanggap ng apoy ng hatol para tayo ang hindi masunog sa galit ng Diyos. Upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Moses ay sinugo para palayain ang Israel mula sa Egypt. Jesus Christ ay sinugo para palayain tayo mula sa kasalanan. Si Moses humarap kay Pharaoh. Si Jesus humarap sa kasalanan, kamatayan at impyerno. At napagtagumpayan niya ito. Si Moses nagdala ng kautusan. Si Jesus nagdala ng krus sa Kalbaryo. Si Moses pinalaya ang isang bayan. Si Jesus pinalaya ang lahat ng sasampalataya sa Kanya. Ang Diyos na nagsugo kay Moses ay ang Diyos na nagsugo ng Kanyang bugtong na anak. For God so loved the world that He gave His only Son, and that is Jesus Christ. Kaya ngayon, dahil bumaba si Jesus sa mundo, namatay siya, pero hindi siya nanatiling patay dahil ikatlong araw siya ay nabuhay namang muli. At sa Kanyang muling pagkabuhay, tayo ay pinalaya na sa kasalanan, sa oprasyon, sa pagkaalipin. Yung apoy sa bush noon, ngayon ay apoy ng banal na Espiritu na nanahan sa atin. Yung calling ni Moses, ngayon ay misyon na natin. Tayo ang church to go and make disciples of all nations. At ang Diyos na nagsugo noon, siya rin ang Diyos na nagsusugo sa atin ngayon. Kaya pag sinabi ni Lord, "Here I am, send me," tumugon ka ng, "Yes, Lord," because God promised in Matthew chapter 20 and verse 20, "I am with you always." Amen? Kaya ngayong gabi mga kapatid, kung ikaw to na hindi mo pa kilala kung sino ang Diyos, hindi mo pa alam ang purpose mo sa mundo, hindi mo alam kung bakit nandito ka, lahat nasubukan mo na, lahat ng bagay sa mundo, nakuha mo na, mga masasarap na pagkain, nakain mo na, lahat ng lugar na puntahan mo na, pero may kulang sa puso mo. Dahil hindi mo naman talaga mahanap yon sa mundo, kundi kay Jesus lang. Kung paano na in-empower ni Jesus si Moses. Paano niya pinalaya ang bayang Israel, ganun din tayo mga kapatid. Palalayain tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan, sa pagkaalipin, sa kadiliman. Kung tatanggapin natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Ngayong gabi mga kapatid, sabayan niyo ako sa ating panalangin ang pagtanggap sa ating Panginoon. Pikit natin ating mata, ibuka ang bibig at itaas natin ating kamay. Sabayan niyo ako sa panalangin, ibuka natin ating mga bibig. Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Lord, inaamin ko na ako isang makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko, Lord, ang aking puso at tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Isulat mo, Lord, ang aking buong pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen, Amen, Amen. Praise the Lord mga kapatid. Sumabay ka ba sa panalangin natin kanina na galing sa puso? Praise the Lord and congratulations dahil meron ka ng buhay na walang hanggan. At ngayon kapatid, sabayan niyo ako one more time sa ating panalangin. Yes Lord, hallelujah. Aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na bumaba dito sa mundo, nagkatawang tao para iligtas kami sa aming mga kasalanan. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa ginawa mo para kami ay maligtas. Sa pamamagitan ng iyong dugo, Panginoon, kami ay nalinis na sa lahat ng aming mga kasalanan, pagkukulang at karumihan. Kaya Lord, tinataas ko na patuloy mo linisin, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Palayain mo rin kami sa mga kadiliman, sa mga paghihirap, Lord, sa buhay namin. Paghihirap sa sakit, anxiety, mga nakakaranas sa mga depression, in Jesus' name. You are the God who sees, the God who hears, Panginoon. Lord,
Hear us, Panginoon. Dinggin mo, Panginoon, itong mga daing ng aming mga puso, itong mga battles namin, Panginoon. Palayain mo kami, Panginoon, sa lahat. Alisin mo kami, Lord, sa mga kasalanan na paulit-ulit na bumibihag sa amin. In Jesus' name. Kaya Lord, I pray sa mga kapatid ko na nakakaranas ngayon, Lord, mga sakit, may mga ubo, sipon, lagnat. In Jesus' name, sa iyong mga latay, kami pinagaling mo na, Panginoon. Tinatanggap na namin ang kagalingan. Maging sa mga kapatid namin na may mga findings ng doktor, mga nasa hospital, nasa ICU, in Jesus' name. By your stripes, Lord, they are healed, Panginoon. Isang salita mo lamang, Lord, ay gagaling na lahat ng may mga sakit. Kagaya ng mga pinagaling mo, lahat na lumapit sa iyo, Panginoon. Iisang Diyos pa rin ang hihipo at magpapagaling sa amin ngayon. Kaya Lord, salamat din po sa mga kapatid ko nandirito ngayon na kinukumit ang kanilang oras sa iyo. Patuloy mo silang pagpalain ang kanilang buhay, Panginoon. Sa mga relationship, Panginoon, you will restore and you will be the center, Panginoon. Sa mga marriages, Panginoon, sa mga kapatid ko na nagsasuffer, bayarin sa mga bills monthly, you will provide. Kaya Lord, tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang pangangailangan ng simbahan namin, mga kakulangan. Marahil malaki ito sa mata namin, pero Lord, hindi ka limitado. Barya lang sa iyo to, Lord. Ikaw magpo-provide. You will make a way, Panginoon. Magagamit namin. Matatapos na, Lord, ang sanctuaryo mo, Panginoon, ang aming new church building, Panginoon, at marami pa, Lord, na maakay ng mga kaluluwa. Marami pa, Lord, na aanihin at magpapadala ka rin ng mga laborers mo, Panginoon. Kaya Lord, samahan mo kami, palakasin mo kami, tulungan mo kami, Lord, na matugunan lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. Hindi namin to kaya, Lord, sa sarili namin. Pero may Diyos kaming malaki. May Diyos kami na magpo-provide sa lahat ng aming mga kakulangan. Kaya Lord, samahan mo kami, Panginoon. Patatagin mo kami, palakasin mo kami, Lord Jesus. Kaya muli, Panginoon, salamat sa kwento ni Moses. Kung paano, Lord, na inihayag mo ay yung kapangyarihan na gusto mo kaming pagpalain, na gusto mo kaming bigyan ng buhay na sagana, kasiya-siya, Panginoon. Kaya Lord Jesus, salamat sa gabing ito, sa katagumpayan ng aming gawain. At salamat, Lord, sa opportunity na muli makapagbahagi ng salita. Patuloy mo, Lord, pagpalain ang mga kamay ng anak mo, Lord Jesus. At ikaw na ang patuloy na magbalik sa kanila sa pagiging generous nila na siksikliglig at nag-uumapaw ng pagpapala. Kaya muli, Panginoon, maraming salamat muli sa gabing ito, sa mensahe mo at sa presensya mo. Tinataas namin ang lahat ng ito tayo sa iyong banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 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 And thank you, Lord, mga kapatid. Tapos na po tayo sa ating OPM this Wednesday night. At tunay nga na pinagpala tayo ng presensya at salita ating Panginoon ngayong gabi. Maraming salamat muli, kapatid, for joining us tonight. At syempre, imbitahan ko po ulit kayo sa ating Sunday worship service sa Gig Mall, 2nd floor, Walang Lupa, Las Piñas City, 11:30 AM po tayo, mga kapatid. Isama muna ang iyong mga pamilya, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at sama-sama tayong magpuri at mag-aral ng salita ng Diyos at mag-fellowship bilang isang pamilya sa pananampalataya. Ayan, thank you, Lord, mga kapatid. Muli ako nga po pala inyong lingkod, Sister Novi Montoya. At kung sumabay ka kanina, mga kapatid, sa prayers natin, congratulations dahil meron ka ng buhay na walang hanggan. At ngayon naman, sabay-sabay natin i-declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen. Power is in you, Messiah, and that's the Lord Jesus Christ, the King of all kings and the Lord of all lords. Yung mga kapatid, thank you, Lord, again for joining us tonight. See you again. Keep shining brightly for Jesus. Bye!